So next we have exponential equation. Paano naman tayo magsasolve ng exponential equation? So pag sinabi nating equation, ang dapat yung tandaan niyan ay equal sign. Okay? Equal sign ang dapat tandaan kay equation. So paano natin isosolve ito? So tandaan nyo, kapag exponential equation or kapag equation, hinahanap natin yung value ni x. So dito sa given na to, kailangan natin mahanap yung value ni x. So ang goal natin sa pagsasolve ng exponential ay dapat magkatulad sila ng base. So ano ba ang base nito? 4. Anong base nito? 64. Magkatulad ba sila? Hindi po. So ang gagawin natin, dapat magkatulad sila ng base. Ang technique dyan, titingin kayo sa pinakamaliit na base. Ano bang pinakamaliit na base? Diba 4? So 4 yung gagawin nating basis at yung 64 ang kailangan nating i-adjust. Paano ang gagawin? So ang gagawin natin dyan, ay imumultiply mo yung 4 dahil yung 4 yung ating magiging basis, si 64 yung kailangan nating i-adjust, i-times mo lang sa sarili si 4 para makuha si 64. So magta-trial and error kayo dyan. So si 4 ang kailangan mong gamitin. 4 times 4, so that is 16. Hindi niya pa nakukuha si 64. I-times ulit sa 4. Huwag yung tatantanan hanggat di nyo nakukuha yung pangalawang base. Ang sagot ay 64. Ibig sabihin, nakuha natin yung 64. Ilang 4 ang nagamit? 1, 2, 3. Tatlo ang nagamit na 4 and that is equivalent of 4 raised to 3. Ibig sabihin, yung 4 raised to 3 ay equal sa 64. So ngayon, meron na tayong same na base. Magkatulad na ang base. Magkatulad na ang base na 4 kasi ayun yung goal natin. At kapag magkatulad ang base, ika-cancel natin ang magkatulad at isusulat yung natira na exponent. So yung x minus 2 ay nasa taas, yung 3 ay yung nasa taas. Then transpose, kasi dapat x lang ang matira. Yung negative 2 ililipat sa kabila. From negative 2 magiging positive 2. So 3 plus 2, that is 5. So ganun po natin isosolve ang exponential equation. At imbawa naman itong 2. So 2 raised to x minus 3 is equal to 32. Ano ang pinakamaliit na base? Di ba gaan 2? So yung 2 ang gagamitin nating basis, 8 times sa sarili hanggang makuha si 32. So 2 times 2, so that is 4, hindi pa nakuha si 32. 8 times ulit sa 2, ang sagot ay 8, hindi pa rin nakuha. 8 times ulit sa 2, 16, hindi nakuha. 8 times ulit sa 2, nakuha si 32. Ilang 2 ang nagamit? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang nagamit ito and that is equivalent of 2 raised to 5. So, ang ibig sabihin nan, yung 2 raised to 5 ay equivalent sa 32. So, ngayon, magkatulad na ang ating base. Anong gagawin pag magkatulad? Cancel. So, isusulat yung natira. X minus 3 is equal to 5. Si negative 3, ililipat sa kabila at kapag nilipat, yung negative 3 magiging positive 3. So 5, 10 plus 3 is equal to 8 and that is our final answer. Okay? Paano naman po kapag ganito? 512 raised to x minus 1 is equal to 64 raised to x plus 2. Ngayon, sabi ko, titingin kayo sa pinakamaliit na base. Ang pinakamaliit ay 64. Ngayon, si 64, i-times sa sarili. So that is 4,096. Ang given po sa pangalawa, 512 lamang. Ibig sabihin po, hindi 64 yung ating gagamiting base kasi hindi niya nakuha. Ang nakuha natin ay 4,096. Dito ay 512. Ibig sabihin po, mag-iisip kayo ng mababang number kay 64 na divisible po sila. Divisible silang parehas. So, pwede natin gamitin ay 8 kasi ang 64 at 512 ay divisible sa 8. So, gagamitin natin parehas, both side, yung 8. Ano po, saan nakuha yung 8? Divisible yung 64 tsaka yung 512 sa 8. Iisip kayo ng mas maliit na number na divisible silang dalawa. Ngayon, ilang 8 ang magagamit para makuha natin si 64? So, ilang 8 ang magagamit? Isa, dalawa. So, 64. Nakuha natin si 64. Ilan ang nagamit na 8? Dalawa. So, that is 8 squared. Ibig sabihin, dalawang 8 ang nagamit. 8 times 8, kaya nakuha si 64. How about 512? Ilang 8 ang magagamit para makuha ang 512? Nakuha si 512 at tatlo ang nagamit ng 8 and that is 8 raised to 3 kasi tatlo ang nakuha.
Okay? Ibig sabihin si 8 squared, ang katumbas niya ay 64. Si 8 cube, ang katumbas niya ay si 512. Magkatulad na sila ng base. So, anong gagawin sa exponent sa nasa taas? Isasama lang po dito sa panibago. Ano po? Isasama lang. Hindi po pwede yung mabaliwala. Isasama po natin yung exponent doon sa panibagong exponent. So, parehas ng 8, cancel. Isulat yung natira. So, ayan. So, kaya na natin yung isolve. Distributive property. 3 times x, that is 3x. 3 times negative 1, that is negative 3. 2 times x, that is 2x. 2 times 2, that is 4. So, lahat ng x pagsamahin, lahat ng walang x pagsamahin. Si 2x, ililipat natin sa kabila, magiging negative 2x. Si 3x hindi nagalaw, copy, equal copy. Yung negative 3, ililipat sa kabila kasi wala naman siyang x. From negative 3, magiging positive 3. Copy yung positive 4 kasi hindi naman nagalaw. So, 3x minus 2x, 3 minus 2, that is 1. Then x, that is 1x. Hindi na sinusulat si 1, kaya x na lang. 3 plus 4, that is 7. Therefore, that is our final answer. So, ganun naman ang gagawin natin kapag naka-encounter kayo ng gantong given. Okay, that is exponential equation. How about exponential inequality? Kapag inequality, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. So, ito naman, same process lang din po. Ano po? Same lang ng gagawin natin. Pero meron ditong checking para malaman natin kung part ba siya ng solution or not. So, let's start. So, 3 raised to x minus 1 is greater than 729. Same lang din ang gagawin. Ano ang pinakamaliit na base? 3. Ibig sabihin, 3 yung ating magiging basis at si 729 yung kailangan nating i-adjust. Ang magta-trial and error, ilang 3 ang magagamit para makuha si 729. So, 3 times 3, that is 9, hindi pa nakuha. I-times ulit sa 3. 27, hindi pa. 81, hindi pa. 243, hindi pa. 729. Nakuha natin sa 729. Ilang 3 ang nagamit? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na 3 ang nagamit. Therefore, that is equivalent of 3 raised to 6. So, copy na po yung iba. So, same na po ang kanya pong base. Anong gagawin pag same ang base? Cancel. Isusulat yung natira. So, yung negative 1, ililipat sa kabila. Yung negative 1, magiging positive 1. So, 6 plus 1, that is 7. So, x is greater than 7. Ngayon, magkakaroon dito na tayo ng checking kasi kapag ito ang sagot nyo, hindi pa po yan ang final answer. Meron pa po tayong final answer at meron tayong tinatawag na solution set. So, anong gagawin natin? Unahin natin yung checking. So, checking. So, ang checking po ginagawa ay tinetest natin kung tama ba yung solution niya or mali. Kasi nga po, inequality siya. So, ang una nating i-check ay yung 7 since ito yung nakuha nating answer. So, ibig sabihin yung x po ay papalitan natin ng 7. Kopyahin yung given, that is 3 raised to x minus 1 is greater than 729. Yung x papalitan natin ng 7 kasi i-check natin kung tama o mali. So, x magiging 7. Substitution lang yan. So, 7 minus 1, that is 6. And 3 raised to 6, ano po? 3 raised to 6, that is 729. So, 729 is greater than 729. Tignan kung tama o mali. Yung 729 daw ay mas malaki sa 729. Tama ba na 729 is greater than by 729? That is wrong kasi equal sila. Therefore, si 7 ay not part of solution. O ano ang gagamitin kapag po not part of solution? Tandaan, parenthesis ang ginagamit. Parenthesis ang ginagamit kapag po not part of solution at bracket ang ginagamit kapag part of solution. Ano po? Ngayon, mali ang ating solution kay 7. Ano ang gagamitin natin? Parenthesis or bracket? That is parenthesis. Therefore, that is parenthesis of 7. So, parenthesis ang ginamit kasi mali ang ating solution kay 7. Next, anong ilalagay dito sa pangalawa? So, tandaan nyo dito sa pangalawa, pag greater than ang given, or greater than ang given, ang gagamitin natin ay positive infinity. At kapag naman less than ang given,
ang gagamitin natin ay negative infinity. Okay? So, anong ilalagay natin dito sa pangalawa? Titingnan nyo kung greater than or less than ba yung given. Ano ang given? Greater than. Ibig sabihin, ang gagamitin natin ay positive infinity. Ang ilalagay dito ay positive infinity. So, bakit ba positive infinity? Sabi kasi dito sa given, x is greater than 7. Ano ba yung mga number na mas malaki sa 7? Kasi sabi, mas malaki daw si x. Ano ba yung mga mas malaki sa 7? Diba? 8, 9, 10, 11, 12, 13, pataas. So, that is positive infinity. So, paano naman natin i-check kung tama o mali yung positive infinity? Paano natin gagamitin yung parenthesis or bracket? Magkakaroon ulit tayo ng pangalawang checking. Ano po? Checking ulit tayo. So, ang checking naman natin, titingnan natin yung condition x is greater than 7. Ano kaya yung pwede natin gamiting value kay x na mas malaki kay 7? Diba 8? So, pwede natin gamitin si 8. So, ganun lang din katulad nito. Checking, kopyahin ng ating given. 729. Yung x papalitan ng 8 kasi chinecheck natin si 8. So, 3 raised to 8 minus 1, 729. 8 minus 1, that is 7. Okay. 3 raised to 7, 3 raised to 7. So, that is 2,187. 2,187 is greater than 729. Tignan kung tama. Yung 2,187 daw ay mas malaki kay 729. That is correct. Mas malaki si 2,187 sa 729. Therefore, si positive infinity ay bracket ang gagamitin dahil tama ang kanyang solution. Therefore, this is our final answer. Again, parenthesis ang gagamitin kapag mali ang solution, bracket ang gagamitin kapag tama ang solution. So, saan ang galing yung positive infinity? Sa greater than. Greater than yung given, kaya positive infinity ang ginamit natin. So, bakit 8? Kasi po, yung 8 ay mas malaki sa 7. Ang given ay greater than. So, pipili ka ng mas malaki sa 7. So, that is 8. So, ayan. So, another example. Paano kapag ganito? 625 raised to 2x is less than by 5 raised to 5x plus 3. So, anong pinakamaliit na base? That is 5. So, 625 yung kailangan nating i-adjust. So, sige, try natin. Ilang 5 ang magagamit para maging 625? 5 times 5, that is 25. Times 5, 125. Hindi pa. Times 5 ulit. Ayun, 625. Ilan na nagamit? 4. So, therefore, yung 625 ay 5 raised to 4. So, copy po itong kabila. So, ngayon, mayroon siyang 2x. Isasama natin dito. So, kailangan natin yan isama. Magkatulad naman ang base. Yes, copy. Cancel, sorry. So, isulat yung natira. Ayan. Next, 4 times 2x, that is 8x. Is less than 5x plus 3. So, anong gagawin kay 5x? Isasama natin siya sa may x. Itatranspose. Yung positive 5 magiging, so 8x copy lang yan. So, positive 5 magiging negative 5x kasi nag-transpose. So, 8x minus 5x, that is 3x, is less than 3. Ngayon, kailangan x lang ang matira ay may katabing number. Divide both side by 3. Cancel yung 3 at matitira si x. 3 divide 3, that is 1. So, x is less than 1. So, checking. So, checking muna natin si x is equal to 1. Si 1 muna kasi ayun yung nakuha nating sagot. So, copy yung ating pong given 625 raised to 2x is less than 5 raised to 5x plus 3. Lahat ng x papalitan ng 1. So, 625 raised to 2, yung x magiging 1, less than 5. Raised to 5, yung x magiging 1, kasi nga chinecheck natin si 1. 2 times 1, that is 2. So, 5 times 1, 5, plus 3, that is 8. So, 625 squared. So, check natin. 625 squared. So, that is 390,000. 390,625. So, 5 raised to 8. Ano bang equal nun? 5 raised to 8 ay ganun din. 390
625. O, tingnan kung tama o mali. Yung 396.25 daw ay less than sa 396.25. Mas mababa ba to kaysa dito? Hindi, kasi equal sila. Therefore, that is wrong. So, ang gagamitin natin kay 1 ay parenthesis. Ngayon, less than ang given. Balikan natin yan. Kapag less than, ang gagamitin ay negative infinity. Therefore, yung pangalawa natin ay negative infinity. O, paano natin malalaman kung bracket or parenthesis? Magkakaroon ulit tayo ng panibagong checking. O, tingnan ang condition. Yung x daw ay mas maliit sa 1. Ano ba ang mas maliit sa 1? Diba 0? So, pwede natin gamitin na x is equal to 0. So, same lang din. Copyhin ang given for our checking. 625 raised to 2x less than 5 raised to 5x plus 3. Lahat ng x papalitan ng 0. So, 625 yung 2. Yung x magiging 0. 5 raised to 5x. Yung x magiging 0 plus 3. 2 times 0, that is 0. 5 times 0, 0 plus 3, that is 3. Diba? 5 times 0, 0 plus 3, 3. So, 5 raised to 3. 625 raised to 0, that is 1. Kahit anong number, basta 0 ang kanyang exponent ay 1. So, 5 cube, ang sagot ay 125. O, tingnan kung tama o mali. Yung 1 daw ay mas maliit sa 125. And that is correct. Mas maliit ang 1 kaysa kay 125. Therefore, si negative infinity ay bracket ang gagamitin. And that is our final answer. So, dapat po kay inequality, meron kayong isasagawang checking at huwag kakalimutan, parenthesis, pag mali ang solution, bracket kapag tama, negative infinity ang gagamitin kapag less than, positive infinity ang gagamitin kapag greater than. Okay po? Yung pangalawang checking, kapag x is greater than, pipili ka ng mas malaking number dito sa given. Kapag naman less than, pipili ka ng mas maliit na number doon sa given. Okay? So that is exponential inequality.